nang banggitin ng Panginoong Hesukristo ang mga salitang, "Ako nga." Totoo po bang ang kahulugan noon ay siya ang Diyos na nagsabi sa Exodo 3:14 ng, "Ako yaong ako nga"? Gaya ng inaangkin ng mga naniniwala sa aral na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos? Ang isa pa po sa mga talatang ginagamit ng mga nagtuturong Diyos daw ang Panginoong Hesukristo ay ang nasa Juan 8:58, para palitawing Diyos ang Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, babasahin po namin ang nilalaman ng talatang nabanggit, Juan 8:58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga." Mga kaibigan, ang talatang ito po ay iniuugnay ng mga tagapagturong Katoliko at Protestante sa sinabi ng Panginoong Diyos sa Exodo 3:14 na ganito naman po ang ating mababasang nakasulat. At sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako yaong ako nga." At kanyang sinabi, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga." Mga kaibigan, iniuugnay po ng mga tagapagturong Katoliko at Protestante ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 8:58 na bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Sa sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises sa Exodo 3:14 na ako nga. Itinatanim po nila sa isip ng mga nakikinig sa kanila na ang ating Panginoong Hesukristo ang Diyos na kausap ni Moises noon sa bundok ng Horeb. Pero kung ang pangangatwirang ito po ng mga Katoliko at Protestante ang paniniwalaan, ay darami po ang Diyos, mga kaibigan. Bakit po? Sapagkat hindi lang naman ang Panginoong Hesukristo ang bumanggit ng mga salitang ako nga. Halimbawa po, ang bulag na pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng mababasa natin dito po sa Juan 9:1, 8-9, ganito po ang nakasulat. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Ang mga kapitbahay nga at ang nangakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, "Hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos?" Sinabi ng mga iba, "Siya nga." Sinabi ng mga iba, "Hindi, kundi nakakamukha niya." Sinabi niya, "Ako nga." Hindi lamang po ang bulag, maging ang anghel na nakausap ng asawa ni Manoah ay nagsabi rin ng mga katagang, "Ako nga." Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin dito po sa Hukom 13:11 at 13. At bumangon si Manoah at sumunod sa kanyang asawa at naparoon sa lalaki at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang lalaki na nagsalita sa babaeng ito?" At kanyang sinabi, "Ako nga." At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, "Sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-ingat siya." Mga kaibigan, narinig po ninyo ang mga pahayag ng mga banal na kasulatan. Matatanggap po ba ng matino ninyong pag-iisip na paniwalaang mga Diyos din po ang bulag na pinagaling at ang anghel na isinugo ng Panginoong Diyos kina Manoah dahil sinabi nila ang mga katagang, "Ako nga"? Alam po namin na yan ay kayang-kaya po ninyong sagutin. Ikakatwiran po ng mga tagapagturong Katoliko at Protestante ang ganito. Iba ang kay Jesus dahil sinabi niya na bago si Abraham ay ako nga. Pinalilitaw nila na existido na ang Panginoong Hesukristo bago pa isinilang si Abraham. Mga kaibigan, ano po ang katunayang maling pagpapakahulugan ito sa talata? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ay tinatawag ng binhi ni Abraham. Yan po ay mababasa nating nakasulat sa Galatia 3 sa talatang 16. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo.
mga giliw po naming mga televiewers, hindi po maaaring una sa eksistensya ang Panginoong Hesukristo kaysa kay Abraham. Kung papaano ang binhi ay hindi maaaring nauna pa kaysa pinagbinhian nito. Ang Panginoong Hesus, maliwanag pong pahayag ng Biblia, binhi ni Abraham. Kaya sa eksistensya, talagang una po si Abraham kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Kung gayon, bakit po sinabi ng Panginoong Hesukristo na bago si Abraham ay ako nga? Sapagkat una po ang Panginoong Hesukristo sa panukala ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po kay Abraham, kundi maging sa lahat ng mga bagay. Yan po ay mababasa natin sa pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Colosas sa 1:17. Babasahin ko rin po ang talatang 15. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayon po kay Apostol Pablo, ang Panginoong Hesukristo ang panganay o una sa mga nilalang ng Panginoong Diyos. Nais po naming bigyang pansin sa inyo ang pinatutunayan sa talatang binasa po namin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nilalang. Hindi po siya ang Diyos na manlalalang. Siya rin po ang larawan ng Diyos at hindi po ang Diyos na may larawan. At gaya nga po ng ipinahayag namin sa inyo sa unahan, ang pagiging una ng Panginoong Hesukristo kay Abraham ay hindi po sa eksistensya dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay binhi ni Abraham. Kaya una po si Abraham sa ating Panginoong Hesukristo kung ang pag-uusapan ay ang kanyang eksistensya. Kung gayon, sa anong sentido panganay o una ang Panginoong Hesukristo, hindi lamang kay Abraham kundi sa lahat po ng mga nilalang ng ating Panginoong Diyos? Maliwanag po nating mababasa ang sagot sa katanungang yan dito po sa unang Pedro, sa 1:20. Ganito po ang pahayag. Itinadhana siya ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan at ibinunyag naman alang-alang sa inyo sa mga huling araw na ito. Mga kaibigan, mga kababayan, napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Sa pagkakatadhana o pagkakapanukala, panganay o una ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng nilalang, sapagkat bago pa man likhain ng Panginoong Diyos ang sanglibutan, ay itinadhana na o ipinanukala na po ng ating Panginoong Diyos ang ukol sa Kanya. Ito rin, mga kababayan po namin, ang pinatunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga-Korinto. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi sa unang Korinto 2, mga talatang 2 at 7, ganitong kanyang pahayag. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalagan niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Narinig po ba ninyo yon, mga kaibigan? Ayon kay Apostol Pablo, bago pa man likhain ng Panginoong Diyos, si Abraham at ang buong sanglibutan, ay mayroon na pong panukala ang Panginoong Diyos para sa ikaluluwalhati ng kanyang mga hinirang. At ang panukalang ito ay isa sa katuparan ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Yan naman po ay mababasa po nating pinatutunayan ni Apostol Pablo sa Efeso sa 3 at sa talatang 11, ganitong kanyang pahayag. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pinatutuhanan po ni Apostol Pablo ng ating Panginoong Hesukristo ang katuparan ng walang hanggang panukala ng Panginoong Diyos. Kaya ang pagiging una ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang po kay Abraham, kundi maging sa lahat ng mga nilalang ay tumutukoy hindi po sa kanyang eksistensya, uulitin po namin, hindi po sa kanyang eksistensya, kundi sa pagkapanukala. At kung alin po ang panukalang ito,
Maliwanag din po ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Dito po sa Efeso, sa 1:9 hanggang sa talatang 10, upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Bago pa man po likhain ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay, binuunan niya ang kanyang panukala na ang lahat ay pag-isahin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ganito una o panganay ang Panginoong Hesus sa lahat po ng nilalang ng Panginoong Diyos. Sa ganito po siya una kay Abraham at sa lahat ng mga bagay. Mga mahal po naming mga televiewers, salamat pong muli sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.